Low fade ang gupit natin sa ating client. Kung makikita nyo mga kabarber, wala po akong ginamit na clipper guard dito sa ating client. Ito po yung technique na mabilis ang proseso ng paggugupit. Para mabilis ang proseso. Pero hindi naman ako gumamit ng ganitong technique dahil para magmadali. Ginawa ko rin lang itong technique na to para sa mga gusto ring matuto. Ito yung tutorial ko rin lang sa gustong matuto ng ganitong technique. Gusto ko rin naman na makatulong sa ating mga kabarber na gustong mag-aral magupit. Ayan, makikita nyo mga kabarber, mabilis po yung proseso ng ating gupit dito kasi nga po wala akong ginamit na clipper guard. Pero maya maya lang gagamit din ako dito mga kabarber para sa mga pang-finishing na lang. Ayan, nilinis ko ang kanyang bato ko dyan. Malinis na po siyang tingnan kahit hindi pa siya hinaahitan. Pero syempre po, mag-aahit din tayo dito. Hindi maaaring hindi. Ayan, makikita nyo dulong-dulo ng clipper ang ginawa ko dito. Dulong-dulo lang ang tumatalab mga kabarber. At talagang naka-island kung makikita nyo. Maingat po ang aking paghagod dito. Ayan. Maselan ang ganitong technique. Kailangan talaga lagi naka-slant yung clipper natin para iwas ukab sa buhok ng ating client. Masarap magupit mga kabarber, lalo na kung yung mga baguhan dyan na nag-aaral. Pag kayo na tutong magupit, masarap magupit. Sa una nga lang talagang masakit sa binte, pero bandang huli at pag nasanay ka, baliwala na. Ayan, malinis na. Maya maya lang mag-overcome na tayo dito mga kabarber, yung mga kanto-kanto paikot sa side na yan. Ayan, gawa po ko dito ng temple gamit kong aking Impex detailer na matalas. Ganon din po sa kabila. Ayan, ang ganda ng pagka-temple dito. Malinis na kagad, tingnan. Overcome na ang ginawa ko mga kabarber. Ayan, kung makikita nyo, naka-slant yung suklay na ginamit ko dito. Tinanggal ko lang po yung mga kanto para maganda ang blending ng buhok ng ating client. Sa pag-overcome mga kabarber, kailangan dulon-dulo lang ang tatabasin natin. Yung lalampas lang sa suklay. Kapag overcome ang ginamit natin, mabilis ang proseso. Mapapabilis yung gupit natin sa ating client. Ayan, malinis na tingnan. 0.5 ang ginamit kong clipper guard dito. Tinanggal ko yung mga dark spot na akin nakikita. Ayan, sundot-sundot lang ang ginawa ko mga kabarber. Pinagtiyagaan ko talagang burahin to mga kabarber para malinis tignan. Para pag nakita ng ating client, wala silang masabi. Ayan. Kailangan din natin babalikan yon mga kabarber.
balikan man natin, sundot lang gawin natin. Ayan, malinis na. Huwag tayo mainip sa pagbura ng dark spot mga kabarber. Kasi pag tayo nainip, wala, madumi ang ating gupit pag maiinit tayo sa pagbubura ng dark spot. Tsaka maganda ang resulta ng gupit. Ayan, nag-ipit na ako dito. Ayan, square box ang request ng ating client. Ayan, sa paggawa ng square box, kailangan pantayin natin yan mga kabarber. Ayan. Nag-ahit na ako mga kabarber. Talagang malinis ng tingnan pag inahitan. Natatanggal yung mga balahibong pusa. Ayan, tinanggal ko mga kabarber. Malinis na ng ating client. Ayan, paikot ako nag-ahit dyan mga kabarber, kung makikita nyo. Unti-unting lumalabas yung pagkalinya ng pinag-ahitan natin. Ayan, yung mga balihibong pusa, tanggalin natin yan. Importante rin yan para mas malinis. Huwag natin kakalimutan. Ayan, sa kabila rin po, inahit ko yung square box nya. Malinis na. Ayan, sa temple, kailangan palitawin natin yan. Yan po yung magdadala dyan pag lito na lito yung pagka-temple nya. Kailangan mga kabarber, yung blade natin, huwag natin kalimutan, kailangan laging bago para hindi masaktan ang ating client. Ayan, tinanggal ko yung balahibong pusa. Pogi na ang ating client. Gamit ako dito ng uno na clipper guard. At pagkatapos nagsimula na ako magplangketa para mapantay na. Paikot yan mga kabarber. Kung makikita nyo, dulong-dulo lang yung tumatalab talaga mga kabarber. Importante po ang plangketa mga kabarber. Ito po ay pampantay para mas malinis at mas maganda ang resulta ng gupit natin sa client natin. Ayan, tapos na po mga kabarber.